Bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay hinihiling ko muna sa'yo na i-like ang video na ito bilang pagsuporta, at kung gusto mo naman na magbigay ng mas matinding pagsuporta sa ating channel ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat mga Emperor! Sa mga nagdaang kabanata ay nalaman ni Lu Hao na ang kanyang espada ay maaaring makaipon ng purong enerhiya sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa mga kalaban, pag-iimbak sa loob ng espada. At sa pagpapatuloy din ng kabanata, ay sinabi ni Lu Hao na sa pamamagitan ng pag-absorb ng purong enerhiya na nakaimbak ng Dragon Soaring Sword, agad kong mapupunan ng naubos na stamina, pagpapanatili ng labanan sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan. Bukod dito, ang purong enerhiya na nakaimbak sa Dragon Soaring Sword ay ang pinakamagandang suplemento para sa pagbubukas ng minanang Martial Vein. Dagdag pa niya na ang ikatlong Martial Vein ay nagsisimula ng umusbong. Sa madaling salita, ngayon ay magagamit ko na ang enerhiyang naipon ng dragon na tumataas na espada sa labanan para magbukas ng mga bagong minanang Martial Veins para sa akin. Maya-maya pa ay naghanda na si Lu Hao at nilabas niya ang kanyang aura dahil maririnig na ang hagalpak ng mga Black Wolf Mercenary Corps. Nasabi pa nga niya na habang damadami ang kalaban ay maaari din akong mas lumakas pa. Habang nagraragasang sumusugod ang mga Black Wolf Mercenary Corps, ay nakahanda naman na ang ating bida na parabang tuwang-tuwa pa ito sa kadahilanan na unawaan niya na ang abilidad ng kanyang espada na malaking tulong sa kanya upang mas lumakas pa. Sumigaw naman ang refugee na ang Black Wolf Mercenary Corps, ay dumating na talaga sila. Ang dami na ito ay malamang na isang all-out mobilization. Nagulat naman si City Lord na si Lin Xiaoer sa kanyang narinig na sabi na lang niya na kaya bang pigilan ni Hao Lu ito. Ngunit si Lu Hao ay mukhang nag-i-enjoy sa kanyang ginawa dahil naghahanap pa ito ng mga langgam. Bawat was-iwas niya sa kanyang espada ay hindi lang isa ang napapaslang nito. Mabilis niyang naubos ang alo ng unang sumugod dahil sa bilis niya at sa kanyang espada na bawat palang ay lalong nadadagdagan ng enerhiyang niipon sa loob ng espada. Maya-maya pa ay nilagyan niya ng aura ang kanyang espada upang gumawa ng pangmalakasang atake. Ilang sandali lang din ay tumalo na siya sa taas na ipinagtaka naman ng mga Mercenary Corps. Ilang sandali lang din ay binitawan niya na ang kanyang atake na nakakakilabot dahil gumawa ito ng malaking pagsabog. Nasabi pa nga niya na ngayong araw lahat kayo ay magiging hakbang ko upang mas lumakas pa ako. Sa lakas ng ginawang atake ni Lu Hao na kahit malayo ay malinaw na makikita ito at hindi basta-basta, nagulat naman ang refugee na nakakasaksi sa mga nangyayari. Nasabi pa nga niya na ang binatang iyon ay isa talagang napakalakas. Nang makita ng leader ang ginawa niyang atake ay sinabi nito na hindi niya inaasahan na ang Truchi Realm na bata ay marung mahusay na kasanayan. Dagdag pa niya na ngunit sa ilalim ng aming napakaraming bilang, pwede pa ba siya? Ang lalaking ito ay ang Black Wolf Mercenary Leader. Makikita sa ating bida hindi ito nagpapatinag na kahit napakaraming kalaban ay pagtuloy ang kanyang pagwas-iwas ng espada. Nagsisitalsikan ang mga lumalapit sa kanya dahil sa kanyang mga ginagamit na mga abilidad. Ginagamit niya na din ang kanyang teknik na kung tawagin ay Celestial Horizon, na pangmalawakang atake at pangmaramihan. Sa ginawa nga ng ating bida ay halos walang makalapit sa kanya. Maya-maya pa ay huminto na siya at makikitang parang kakaiba ang ginagawa nito. Habang pinagmamasdan siya ng leader ay sinabi niya na tignan natin kung gaano katagal pa ang itatagal nito. Nag-alala naman si City Lord Xiaoer sa pag-aakalang nauubusan na ng stamina si Lu Hao. Gayon din ang hangal na leader na tuwang-tuwa pa nga ito na sabi pa nga niya na bata, naubusan ka na ng lakas, ngayon ay ipinaalam ko sa iyo ang mga kahihinat na ng pagkakasala sa Black Wolf Mercenary Corps, ngunit lingid sa kaalaman ng lahat ang kakayahan ng kanyang espada, kaya huminto ang ating bida sa kadahilanang inaabsorb niya ang enerhiya na nakuha niya sa mga napaslang niya. Makikitang tuwang-tuwa ang ating bida dahil sa nilalabas na enerhiya ng espada niya. Nakahit siya ay nagulat dahil sa naging kulay asul ang kanyang mga mata at ang enerhiyang bumabalot sa kanyang espada. Ilang sandali lang din ay bilis niyang napapaslang ang nagtampukang mga hangal na mercenary, at sa bilis ng kanyang pag-atake ay hindi na ito namamalayan ng mga hangal. Ang leader din na tuwang-tuwa kanina sa pag-aakalang naubusan na ng enerhiya ang ating bida, nabigla na lang siya nang atakihin siya nang hindi niya namamalayan, at sa ginawa ng ating bida ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. Nang mawala ang alikabok ay makikita ang wala ng buhay na leader ng Black Wolf Mercenary Corps. Nang inig naman sa takot ang mga hangal nang masaksihan nila ang nangyari sa kanilang leader, nasabi na lang nito na may lakas pa siyang patayin ang pinuno, hindi ba siya pagod? Natawa na lang si Lu Hao sa mga naririnig niya na sabi pa nga niya, napagod,
Sa pamamagitan lamang ng pagsipsip ng kaunting enerhiya na naipon ng tumataas na espada ng dragon sa labanan, wala akong nararamdamang pagod. Dagdag pa niya na dito ako titigil ngayong gabi kaya naman walang makakatakas sa inyo. Tinitigil niya ng malademonyo ang mga natitirang mercenary corps, kasabay ang pagpapalabas sa nakakakilabot na aura na nanggagaling sa kanyang espada. Ilang sandali nga lang din ay mabilis siyang sumugod at sa bawat was-iwas niya ay walang magawa ang mga hangal na mercenary, na para bang kidlat lang ang ating bida sa kanyang bagong abilidad at espada. Makalipas ang matinding labanan ni Lu Hao ay sinikatan na siya ng umaga, at nagkaroon na ng katahimikan ang lungsod, nasabi na lang niya na pagkatapos ng isang buong gabi, nakakagulat na hindi ako pagod. Dagdag pa niya at nakapulot ako ng maraming beast crystals at armas, talagang komportable, at makikita ang mga mercenary na nagmistulang mga damo. Mabilis naman na lumabas sina Xiao Zilu at City Lord Zuener na sabi pa nga niya na noong una, naisip kong imposibleng maalis ang isang sangay ng Black Wolf Mercenary Corps. Ngunit ang Haulo lamang ang nagtanggal ng mahigit 1,000 ng mga mersenaryong pulutong ng itim na lobo. Tuwang-tuwa naman ang mga tao na sabi pa nga nila na fantastic, hindi namin kailangang nang mamatay. Dagdag pa ng isa na mula ngayon, maaari na tayong manirahan sa nayong ito. Masaya namang sinabi ng kapatid niya na alam kong malakas ang kapatid ko. Sinabi din ni Lu Hao kay City Lord Ling Shener na Lord Ling, nilinis ko na ang Black Wolf Mercenary Corps. Sa iyong cultivation, hindi dapat magkaroon ng anumang mga banta dito. Dagdag pa niya na iiwan ko si Zilu sa pangangalaga mo simula ngayon, babalik ako para hanapin kapag katapos kong mahawakan ang mga bagay-bagay. Mabilis namang sumagot si Lord Ling Shener na okay, ako na ang bahala. Makalipas ang ilang oras na paglalakbay ay naisip niya na mag-absorb muna ng enerhiya sa kanyang espada, nasabi pa nga niya na sumipsip muli ng ilang grupo ng malalim na mga bato, ang cultivation ko ngayon ay nasa True Chi Realm na ikapitong yugto. Matapos masipsip ang enerhiya at mga hayop na kristal na naipon lamang ng tumataas na espada ng dragon. Kaya si Lu Hao ay nasa True Chi Realm at nasa ikapitong yugto, at 3 minanang martial veins, at 6 na ordinaryong martial veins. Dagdag pa niya na ang 3 minanang martial vein ay matagumpay na nabuksan, at ang Phoenix Illusory Sky Technique ay 20 beses ng mas mabilis. Matapos ay pack-a ng mga sandata ng Black Wolf Mercenary Corps sa banal na salamin. Ang pagpapanumbalik ng pangalawang hiyas ay umabot sa 30%. Ang sabi nila, ang mga nasa Saint Martial Realm lang ang makakapasok sa Diyos at demonyong bundok. Ngayon ang lakas ko ay kayang harapin ng isang Saint Martial Realm sa ika-6 na yugto. Maaari itong ituring na may mga kwalifikasyon upang makapasok sa Diyos at demonyong bundok at hanapin ang dugong lotus para kay Gu Chen. At makalipas ang ilang sandaling paglalakbay ay nakarating na siya sa Demon God Mountain, nasabi pa nga niya na para mahanap ang Blood Lotus, kailangan kong maghanap ng manggagamot para matukoy ang mga halamang gamot para sa akin. Ngunit napahinto siya dahil nakita niya ang mga tao na may binubugbog na sabi pa nga ng isa na hayop ka. Bakit ka bumalik para saktan kami? Dagdag pa nito habang nanggigil sa galit na kayong mga taong mula sa sekta ng lason ay talagang mga hamak, anong pinainom mo sa anak ko? Napaiyak na lang siya sa ginagawa ng mga tao at makikita ang mga pasa nito na kanina pa siya inaabuso ng mga hangal na mga taong ito, sa pag-aakalang ang anak ng isa dito sa mga hangal ay pinainom niya ng lason, ang babaeng ito ay si Xiao Mu, Poison Sects, True Chi Realm 9th Stage, ipinaliwanag ni Xiao Mu na okay lang. Ang binigay ko sa kanya ay isang race eta na personal na sinulat ng aking Panginoon para iligtas ang lahat, siguradong makakapagpagaling siya. Nagalit naman ang hangal na sabi pa nga niya na anong sinasabi mong gagaling siya. Dagdag pa niya habang umiiyak na pinatay mo na ang anak ko, ano ang mailigtas mo? Maya-maya pa ay nagkaroon ng kakaibang ekspresyon ang hangal na sabi pa nga niya na sa tingin ko ang epidemya sa aming nayon ay sanhi ng iyo. Ilang sandali pa ay galit na galit niyang sinabi habang hawak ang armas niya. Na gusto kong pagbayaran mo ang buhay mo. Natulala na lang si Xiao Mu at inisip niya na ito na ang katapusan niya. Kaya naman napapikit na lang siya, ngunit nagulat siya dahil kung bakit wala siyang naramdaman na kahit ano kaya naman binuksan niya ulit ang kanyang mga mata. Nakita niya na huminto ang armas na hawak ng hangal dahil pala ito sa ating bida na si Lu Hao, nasabi pa nga ni Lu Hao sa hangal na Big Brother. Hindi na kailangang pumatay sa anumang dahilan, tama ba? Naiinis namang nagtanong ang hangal sa ating bida na kung saan ka nagmula, galing Karen ba sa sekta ng lason, dagdag pa niya habang nangangalit, na ang pagpatay para sa hustisya ay natural lamang,
Sumugod naman ang ibang mga hangal patungo sa ating bida na sabi pa nga ng isa na maglakas loob na pigilan kami, at papatayin ka namin kasama niya. Ngunit mabilis silang pinatalsik ni Lu Hao sa isang was-iwas lang ng kanyang kamay, at sinabi niya na mangyaring tingnang mabuti, ang batang sinasabi niyong patay na kanina, malinaw na buhay pa siya. Napaiyak na lang sa tuwa ang nanay ng bata, dahil sinabi ng bata na nanay si Jiwer ay wala ng sakit, na kahit ang tatay na galit kanina ay napaiyak din nang makita niya ang kanyang anak na magaling na ito, nasabi pa nga niya na ang anak ko ay hindi papatay. Kaya naman dali-dali siyang tumayo at tinanong ang anak niya na kung okay na ba si Jiwer. Sinabi naman ng kanyang anak na dad, wala na pong sakit si Jiwer, gumagana ang gamot ni Xiao Mo. Lumapit ang hangal na ama kay Xiao Mo at sinabi niya na Xiao Mo, gumana ang gamot mo, hindi ka namin naintindihan kanina kaya napagkamalian naming nilason mo ang anak ko. Dagdag pa niya na maraming salamat. Masaya namang sinabi ni Xiao Mo sa ama ng bata na okay lang dahil si Jiwer ay parang nakababatang kapatid na sa akin basta't maging okay lang. Nakangiti ding nilinggan niya si Lu Hao na sabi pa nga niya na hello ako si Xiao Mo, salamat sa pagligtas sa akin. Mabilis namang sumagot si Lu Hao na ako naman ay si Hao Lu. Nagtanong din si Lu Hao na sabi pa nga niya na maaari ko bang itanong kung bakit kayong lahat. Sinabi naman ng ama ng bata na kung gayon, may epidemya ang nayon namin, at saka makailang presensya ng mga tao mula sa sekta ng lason sa malapit, nagkamali kaming naisip na sinasaktan kami ng maliit na mangkukulam. Nagulat naman si Lu Hao na sabi pa nga niya na ang sekta ng lason, ay ang sekta na bihasa sa paggawa ng lason, kinumpirma naman ito ni Xiao Mo na sabi pa nga niya na simula nang sumapi ako sa poison sect, nakasanayan ko na ang hindi pagkakaintindihan. Dagdag pa niya na ngunit may mabubuting tao din sa sekta ng lason, ang race Eta na kakagaling lang ng Jiwer ay sinulat ng aking Panginoon para iligtas ang lahat. Mamaya, ipagluluto ko ito para inumin ng lahat. Nagsigawan naman ang mga tao nang marinig nila ang sinabi ni Xiao Mo at nagpapasalamat ang mga ito. Gayunpaman, mayroon lamang isang araw na halaga ng gamot sa ngayon, upang ganap na gamutin ang lahat. Kailangan nating mangolekta ng mga halamang gamot mula sa Diyos at demonyong bundok. Ngunit ako ay nasa True Chi Realm na ikasyam na yugto. Hindi ko kayang harapin ang mabangis na mga hayop sa bundok. Nagulat naman si Lu Hao kaya naman sinabi niya na parang may alam ka sa herbs. Alam mo ba ang Blood Lotus? Mabilis namang sumagot si Xiao Mo na Blood Lotus alam ko yan. Sinabi naman ni Lu Hao na hanggat tulungan mo akong mahanap ang Blood Lotus, paprotektahan kita sa daan patungo sa Diyos at demonyong bundok. Sumagot naman si Xiao Mo na paano na. Ngunit ang bundok ng demonyong Diyos ay maaari lamang makapasok ng mga nasa Saint Martial Realm, at ikaw ay nasa totoong Chi Realm na ikapitong yugto. Kumpiyansang sinabi naman ni Lu Hao na huwag kang mag-alala sisiguraduhin kung paprotektahan kita. Kahit nag-aalal ngan si Xiao Mo ay sinabi niya na kung ganon. Walang oras na mawawala, ang epidemya ay hindi maaaring maantala ngayon, upang mailigtas ang lahat. Maaari lamang nating kunin ang panganib. Pagkatapos ang diskusyon ay nagtungo na sila sa Demon God Mountain. Nagtanong si Lu Hao na sabi pa nga niya na Xiao Mo, sa tunay na Chi Realm ikasyam na yugto, ang mga taga-nayon ay hindi nagbabanta. Bakit pigilin ang paghihiganti kapag sila ay umatake? Hindi mo ba alam na pamilya ko sila? Paano ko masasaktan ang pamilya ko? Nagtaka naman si Lu Hao nang marinig niya ang sinabi ni Xiao Mo. Ipinaliwanag naman ni Xiao Mo na oo, nagkaroon ako ng kakaibang sakit sa edad na 3. May dala akong espesyal na lason sa aking katawan, ang sino mang humawak sa akin ay mamamatay sa lason. Namatay ang mga magulang ko nang makipag-ugnayan sa akin. Ang isang nilalang na tulad ko ay dapat na nakamit ang katapusan nito sa paghamak ng iba. Ngunit ang mga tao sa nayon ay hindi sumuko sa akin. Nasabi pa nga ng taga-nayon na ang bata ay inosente at siya ay may sakit. Nang maglaon, bagaman hindi ako ginalaw ng mga taga-nayon, siniguro nilang lumaki akong kumakain ng 100 pamilya na nagkakahalaga. Xiao Mo, dumating ako ngayon para dalhan ka ng pagkain. Maraming salamat Grandpa. Nang maglaon, ang Panginoon ng sekta ng lason ay nagpahayag tungkol sa aking konstitusyon at dinala ako sa sekta ng lason para sa paggamot. Ilang araw na ang nakalilipas, nalaman ng aking Panginoon na ang aming nayon ay dumaranas ng isang epidemya, kaya sumulat siya ng isang race Eta at hiniling sa akin na bumalik upang iligtas ang lahat. Nasabi pa nga ng Master na magmadaling bumalik at iligtas ang mga tao. Nang maglaon, nakita mo ako dahil sa hindi pagkakaunawaan tungkol sa aking pagkatao. Ganoon ba? Sa kabutihang palad, nakatagpo ka ng mabubuting tao. Oo, lumaki ako sa tulong ng lahat, kaya sa pagkakataong ito, dapat kong gamutin ang lahat.
Maya-maya pa ay natuwa si Xiao Mu na sabi pa nga niya na hanap na, ito ay isang malaking medisinang valley, Haolu, nandoon na ang blood lotus na gusto mo. Tuwang-tuwa naman ang ating bida habang pinipitas niya ang blood lotus na sabi pa nga niya, na sa wakas nakuha ko na, at maraming blood lotus dito. Maya-maya pa ay sinabi na ni Luhao kay Xiao Mu, na ang oras ay ang kakayahan, dapat ba nating kolektahin ang mga halamang gamot na kailangan ng mga taga-nayon, nakangiting sumang-ayon naman si Xiao Mu. Bilis ding natapos ang isang oras, nasabi pa nga ni Xiao Mu na sa dami ng herbs na ito ay siguradong maliligtas ang lahat. Ngunit napalingon siya nang maramdaman niya ang kakaibang presensya. Nang makita niya ito ay mabilis siyang lumayo at tinawag si Lu Hao. Nasabi na lang ni Xiao Mu na ang isang ito ay Saint Martial Realm Giant Snake na kahit ako ay hindi mananalo. Siguradong hindi ito matatalo ni Haolo. Matapos niyang maanalisa ang mangyayari ay inutusan niya si Lu Hao na magmadaling umalis. Kaya naman para makatakas si Lu Hao ay ginawa niyang pain ang kanyang sarili. Nasabi pa nga niya na magagamit ko ang lason sa aking katawan para lasunin ang higanteng ahas. Kung ito ay napakalakas, baka mamatay ako. Ngunit bago pa man siya sakmalin ng giant snake ay mabilis naman itong inatake ni Lu Hao nang hindi namamalayan. Kaya naman nagtaka si Xiao Mu at natulala sa ginawa ni Lu Hao. At dahil nga sa ginawa ng ating bida ay dahan-daang bumagsak ang giant snake. Si Xiao Mu na hindi pa din makagalaw sa kanyang pagkabigla sa kanyang nasaksihan. Maya-maya lamang ay nasabi na lang niya na Haolo. Ikaw ay nasa True Chi Realm na ikapitong yugto. Dagdag pa niya na ang pagpatay sa isang pang-apat na order na higanteng ahas na katumbas ng Saint Martial Realm. Sumagot naman si Lu Hao na sabi pa nga niya na oo, sinadya kong akitin ang ahas na ito. Dahil gusto kong kumuha ng ilang beast crystal sa gilid. Sinabi naman ni Xiao Mu na maaari mong madaling makakuha ng Saint Martial Realm beast crystals. Maya-maya pa ay napalingon na naman si Xiao Mu dahil naramdaman na naman niya ang presensya ng giant snake. Nasabi na lang niya na sobrang dami nitong giant snake. Dagdag pa niya habang sumisigaw kay Lu Hao na hindi maganda parang nagkamali kaming pumasok sa snake nest ng Saint Martial Realm Snake. Kailangan nating makaalis agad. Nang marinig ni Lu Hao ang sinabi ni Xiao Mu ay sinabi niya na bakit aalis kung napakaraming ahas ang dumating sa atin. Mabilis namang sumagot si Xiao Mu na ano ang gusto mong gawin. Sinabi ni Lu Hao na maraming snake at marami ding beast crystals, bakit kailangan nating umalis? Dagdag pa niya habang sumusugod na feeling ko motivated ako. Mabilis na umatake si Lu Hao at ginamit niya ang Phoenix Illusory Sky Technique at sa ginawa niyang atake ay hindi na ito namalayan ng mga giant snake. Napapasigaw na lang ang mga giant snake dahil sa kanilang natatamong pinsala. Si Xiao Mu naman na nasa saksihan ng mga nangyayari ay nasabi na lang niya na posible ba iyon. Dagdag pa niya na kaya niyang pumatay ng napakaraming Saint Martial Realm Giant Snake. Nang matapos si Lu Hao ay nasabi na lang niya na sa napakaraming beast crystals, at sa Moon Dagger, ang Phoenix Illusory Sky Technique ay umunlad. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na sila sa sapaanan ng God Demon Mountain, Village. Nasabi pa nga ni Lu Hao na nahanap na ang Blood Lotus, aalis na ako pagkatapos ihatid dito. Nagpasalamat naman si Xiao Mu na sabi pa nga niya na salamat hindi ko inaasahan na ganito kakalakas. Ngunit sa di inaasahan ay may isang tao na naghihikapos na sabi pa nga nito na Xiao Mu bakit nagsinungaling ka na naman sa amin. Nagulat naman silang dalawa sa kanilang nakikita at hindi agad nakapagsalita. Dagdag pa ng lalaki habang tumutulo ang luha na kung bakit mo kami pinatay. Agad namang lumapit si Xiao Mu na nasabi pa nga niya na Uncle Liu. Nang makalapit siya ay tinanong niya ito na Uncle Liu. Anong nangyari sa'yo? Sinabi naman ni Lu Hao na Xiao Mu siya ay pumanaw na. At tingnan mo ang mga tao sa nayon. Nabigla naman si Xiao Mu sa kanyang nakikita. Napaluhod na lang siya na pinagmamasdan ang nangyayari sa nayon. Nasabi pa nga niya na ang nayon ang mga tao sa nayon. Maya-maya pa ay may dumating na nilalang at sinabi niya kay Xiao Mu na tignan mo ang ginawa mo. Nagtaka naman si Xiao Mu sa pinagsasabi ng nilalang. Ito pala ay ang master ng Poison Sect, at elder ng Black Poison, siya ay nasa antas na ng Saint Martial Realm 9th Stage. Sinabi niya kay Xiao Mu na hinihiling ko sa iyo na bumalik at iligtas ang mga tao, paano ang lahat ay nalasan hanggang sa kamatayan. Nagtanong naman si Xiao Mu sa kanyang master na Master bakit ka nandito? Bakit lahat ay namatay?
Sarkastiko namang sinabi ng kanyang master na masyado kang walang muwang, paano mo ako pinagkakatiwalaan ng ganun kadali? Isa akong sekta ng lason, hindi mo man lang ba nasuri ang gamot? Dagdag pa niya na ang race eta na isinulat ko para sa iyo noon ay pansamantalang magpapanumbalik sa kanila sa kamalayan. Ngunit pagkatapos nito ay mamamatay sila sa mas matinding sakit. Umiiyak namang sinabi ni Xiao Mu na Master, ang ibig mo bang sabihin ay pinatay mo ang mga mahal ko sa buhay? Sinabi naman ng hangal na elder na ano ang sinasabi mo bagamat ipinakalat ko ang epidemyang ito ng maaga. Ngunit ang epidemya na ito ay nagpapasakit lamang sa kanila, hindi ito pumapatay sa kanila. Gayunpaman, ang race eta na isinulat ko sa ibang pagkakataon ay talagang isang nakamamatay na lason. Ngunit ginawa mo ito para sa kanila nang walang anumang pag-iingat. Kaya't ang naging sanhi ng kanilang pagkamatay, ay ikaw nga. Nang marinig ni Xiao Mo ang pinagsasabi ng kanyang master ay nawala na siya sa kanyang sarili at tumulo na lang ang kanyang luha. Habang umiiyak ay sinabi niya sa kanyang master na hindi imposible ito. Dagdag pa niya na Master, palagi mo akong inaalagaan ng tama. Ikaw, nagsisinungaling ka sa akin, tama ba? Natawa naman ang hangal na master na sabi pa nga niya na walang silbi, magpapanggap ba akong mahilig sa isang makamandag na halimaw? Sa katunayan, umaasa ako sa iyong kamatayan, kasuklam-suklam na halimaw. Sa mga narinig ni Xiao Mo ay halos binagsakan na siya ng langit at lupa. Ilang sandali lang din ay makikita na ang luha sa mga mata niya na hindi na ito normal dahil dugo na ang lumalabas sa kanyang mga mata. Nasabi pa nga niya na kaya ikaw, ako biglang nawala lahat ng pamilya ko. Napansin naman ni Lu Hao ang kakaibang nangyayari kay Xiao Mo kaya naman tinawag niya ito ngunit hindi na siya nito naririnig. Maya-maya pa ay lumabas ang matinding enerhiya sa buong katawan ni Xiao Mo. Kaya naman tumilapon si Lu Hao at ang hangal na master ng Poison Sect. Habang naghahanda ang hangal na master ay natatawa niya sinabi na ang paggising ng makamandag na katawan ay nangangailangan ng matinding sakit. Dagdag pa niya na pinalaki kita ng napakaraming taon. Hinihintay ko ang sandaling ito. At kasabay na pinuluputan ng master ang katawan ni Xiao Mu ng kadina. At mabilis na lumipad habang hatek-hatek si Xiao Mu na sabi pa nga niya na sumama ka sa akin. Si Lu Hao naman na tumilapon matapos ang paglabas ng malakas na enerhiya na galing kay Xiao Mu, nasabi pa nga niya na kaya pala may lason ang katawan ni Xiao Mu. Parang gustong sakta ng taong iyon si Xiao Mu. Hindi ako pwedeng tumayo na lang at manood ng isang taong namamatay. Kaya naman sinundan ni Lu Hao kung saan patungo ang hangal na master leader. Maya-maya pa ay nakarating na siya sa malalim na bundok ng Demon God. Dito nga ay inaanalisan niya ang lugar. Nasabi pa nga niya na mukhang marami na ang mga disciples ng sekta ng lason na nagbabantay sa malalim na bundok ng Demon God. At sa diin aasahan ay nakita siya ng mga disciples na sabi pa nila na hindi maganda ito may nanghihimasok dito. Nagulat naman si Lu Hao nang makita siya ng mga disciples. Dagdag pa ng isang disciple na nagutos na si Master, na hindi ma-expose ang lugar na ito. Kaya naman patayin siya ng mabilis. Habang nilalabas niya ang kanyang espada ay nasabi na lang niya na isang grupo lamang ng Saint Martial Realm una at ikalawang yugto. Maya-maya pa ay naglansad na siya ng malakas na atake na sabi pa nga niya na hindi kayo karapat-dapat na pigilan ako. At sa ginawa ng ating bida ay humagalpak ang mga hangal na disciple sa sahig. At ang isang nabuhay ay tinutukan niya ng espada at tinanong niya ito na ikaw na lang ang natitirang buhay. Kung ayaw mong mamatay, sabihin mo kung nasaan si Xiao Mo. Sa sinabi ni Lu Hao ay nabigla ang hangal na disciple. Nanginginig niyang tinuro ang daan na sabi pa nga niya kay Lu Hao na si Xiao Mu ay dinala ng master sa loob ng higanteng mekanismo ng bato. Dagdag pa niya na ngunit kung hindi si master ang mag-activate ng mekanismo, hindi tayo makakapasok. Sinabi naman ni Lu Hao na sigurado ka ba sa mga sinabi mo? Agad naman na sumagot ang hangal na disciple na oo at dahan-dahan niyang hinahanda ang kanyang espada. Mabilis naman siyang hinawakan ni Lu Hao na ikinabigla naman niya, at sinabi ni Lu Hao na sabi ko hindi ko muna tatapusin ang buhay mo kanina. Dagdag pa ni Lu Hao na bakit kailangan mong kumuha ng anumang mga ideya. Wala namang magawa ang hangal na disciple sa ginagawa ng ating bida. Ilang sandali lang din ay hinagis siya ni Lu Hao patungo sa mekanismong bato na sinabi niya kanina, at sa lakas nito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. Habang nawawala ang alikabok ay matatanaw ang malaking butas dito.
Ang disciple naman na humagalpak sa ginawa ng ating bida ay makikitang nagtamo ito ng matinding pinsala at nauwi sa pagkasawi ng kanyang buhay. Nang makapasok si Luhaw ay sinabi na ito ba ay isang kuweba sa ilalim ng lupa. Hindi lamang ito malalim, ngunit ang espasyo ay nagiging mas malaki. Maya-maya pa ay nakarating na si Luhaw kung saan narito ang hangal na Master Elder at si Xiao Mu, at maririnig ang hagalpak ng tawa ng Master Elder na sabi pa nga niya na ang aking maraming taon ng pagpaplano. Ngayon ay sa wakas ay nagkatotoo na. Nagtataka naman si Luhaw kung ano ang ginagawa ng hangal. Nang makita ni Luhaw ng buo ang loob nito ay nasabi na lang niya na kung ano ang kuwebang ito. Ang hangal naman na Master Elder ay nagbigay ng paggalang sa bungo ng malaking dragon, nasabi pa nga niya na Panginoon makamandag na dragon. Ang handog na kailangan para sa iyong muling pagkabuhay, ang makamandag na katawan, ay matanda na. Dagdag pa niya na ngayon, ihahandog namin siya sa iyo. Sumagot naman ang makamandag na dragon na sabi pa nga nito sa Elder Master na magaling ang ginawa mo. Habang nagsisimula na siyang sipsipin ang enerhiyang lumalabas na nanggagaling sa katawan ni Xiao Mu. Ilang sandali lang din ay lalong lumalakas ang pagsipsip nito ng enerhiya. Dahil sa ginawa ng pagsipsip ng enerhiya sa katawan ni Xiao Mu ay hindi maiwasan na mapasigaw si Xiao Mu dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman niya. Nang mapagtanto din ito ni Luhaw na delikado ang buhay ni Xiao Mu ay agad siyang kumilos at pinapahinto ang ginawa ng hangal na Elder at ang makamandag na dragon. Nang marinig siya ni Elder Master ay sinabi niya na parang may langaw na pumasok. Bago pa man makalapit si Luhaw ay nagpakawala na ito ng malakas na atake dahilan upang tumilapon si Luhaw, nasabi pa nga ng Elder Master na ngunit ito ay huli na. Sa kadahilan ng nasa katawan na ng Elder Master ang makamandag na dragon. Sa lakas ng atake ay hindi ito nadepensahan ni Luhaw kaya naman tumilapon siya ng malayo. Maya-maya pa ay nagkakaroon na ng reaksyon ang katawan ni Master Elder dahil tumataas ang antas nito, dahil sa pagsanib ng makamandag na dragon sa kanyang katawan. Nasabi pa nga niya habang humahagalpak sa tawa na 10,000 taon na ang lumipas. Dagdag pa niya na sa wakas ay may bumuhay sa akin, at makikita sa katawan nito ang makamandag na dragon na nagpapalabas ng matinding enerhiya. Nakaramdam naman ng takot si Luhaw dito na sabi pa nga niya na ang taong ito ay direktang umakyat mula sa Saint Martial Realm. At sa peak ng Heavenly Extreme Realm. Maya-maya pa ay nagpalabas ito ng matinding enerhiya, at sa lakas ng enerhiya ay nagkaroon ng liwanag na parabang nilinisan nito ang buong paligid ng kuweba. Kaya naman masisilayan na dito si Xiao Mu na wala na itong reaksyon. Napasigaw naman si Luhaw nang makita niya si Xiao Mu na sabi pa nga niya na beast pinatay mo ba si Xiao Mu? Napalingon naman ang makamandag na dragon dahil may naramdaman siyang kakaiba sa ating bida. Teka, bakit may bungo ng Divine Dragon dito? Nagtaka naman si Luhaw dahil nalaman ng hangal na beast ang kanyang minanang Divine Dragon, ilang sandali lang din ay sinakal siya ng makamandag na dragon, na ikinabigla naman ni Luhaw dahil wala siyang nagawa dito. Sinabi naman ng makamandag na dragon na maaaring ito ay, ikaw ba ay isang inapo ng banal na dragon na yun? Nahihirapan naman si Luhaw sa ginagawa ng makamandag na dragon, nasabi na lang ni Luhaw habang nahihirapan na masyadong mabilis ang Heavenly Extreme Realm, hindi ko man lang magagamit ang Phoenix Soaring sa Heavens technique ng tamang oras. Pumagalpak sa tawa ang makamandag na dragon na sabi pa nga niya na noong araw, nakipag-away ako sa banal na dragon, at kahit sa aking pagkamatay, hindi ko makuha ang bloodline ng banal na dragon. Maaari ko bang makamit ang aking hangarin tulad ng aking pagkabuhay katulad ng pagbabalik ko ngayon? Dagdag pa niya na ngayon ko kukumpletuhin ang dragon transformation. Nang akmang kakainin na si Luhaw ay nasabi na lang ni Luhaw na hindi niya maigalaw ang buong katawan niya, dagdag pa niya na dito na ba ako mamatay. Ngunit bago pa man siya lamunin ng makamandag na dragon ay nagsalita ang Divine Dragon sa katawan ni Luhaw. Nasabi pa nga nito siya ang Jiao Snake Clan, ang mga miyembro ng aking Divine Dragon Clan na makokontrol mo. Nagpalabas ng malakas na enerhiya ang Divine Dragon sa katawan ni Luhaw na nagdulot ng matinding pressure kaya naman tumilapon ang hangal na makamandag na dragon. At sa lakas nito ay ilang beses siyang humagalpak sa sahig. Nasabi na lang ng makamandag na dragon na ito ba ang Dragon Roar, hindi ito maari. Sinabi naman ng Divine Dragon kay Luhaw na kaapo-apuhan, hihiramin ko muna ang katawan mo. Nagulat na lang si Luhaw sa kanyang mga naririnig kaya naman hindi na siya nakapagsalita.
Ilang sandali lang ay pumasok na ang Divine Dragon sa kanyang katawan, at makikita natin na naging kulay dilaw na ang mga mata ni Lu Hao, at ito na ang Divine Dragon. Dahil sa pagpasok ng Divine Dragon sa katawan ni Lu Hao ay mas lalong tumindi ang enerhiyang lumalabas dito. Napangiti naman ng Divine Dragon na sabi pa nga niya na hindi ko inasahan na pagkatapos ng 10,000 taon. Ako, kasama ang aking kaluluwang nananamlay, ay muling masisilap ang mundong ito, dagdag pa niya na ang sarap talaga ng pakiramdam na ito. At makikita natin ang pagbabago ng anyo ng katawan ni Lu Hao at makikita ang nakakakilabot na nilalabas na enerhiya nito. Nasabi na lang ng hangal na sandali alam ko ang enerhiyang ito. Maaaring ito ay ang banal na dragon. Hindi pa ba siya ganap na namatay? At habang pinagmamasdan niya ito ay nakita niya ang enerhiyang naghugis dragon, sinyalas na ito nga ang Divine Dragon. Sinabi naman ng Divine Dragon sa hangal na noong araw, ako, nag-iisa, ay kinubkob ng iyong milyon-milyong mga ahas na diyaw at bagamat ako sa kasamaang palad ay nahulog. Ang iyong kaluluwang nagtatagal ay hindi kailanman napahamak. Maya-maya pa ay inangat niya na ang kanyang daliri at lumabas dito ang matinding enerhiya. Sinabi din niya na kung bakit ako namatay. Nakaramdam naman ng matinding takot ang makamandag na dragon na sabi pa nga niya na ang galaw na ito. Ngunit bago pa man niya mabanggit ang ginamit ng Divine Dragon ay nagsalita na ang Divine Dragon na sabi pa nga nito na Dragon Fist. At ilang sandali lang ay pinakawala na ito patungo sa hangal, na sabi na lang niya habang nilalamon ng matinding atake ay nakapagtataka, na nakaligtas siya. Sa lakas ng atake ay tumagos pa ito sa labas at tinamaan pa ang kabilang bundok. Maya-maya pa ay binaba ng Dragon Divine ang katawan ni Xiao Mu at pinalibutan niya ito ng enerhiyang banal. At ang hangal naman ay makikita nating nagtamo ito ng matinding pinsala. Sinabi din ng Divine Dragon na kahit kaunti na lang ang natitira sa naghihingalo kong kaluluwa. Ang natitirang kapangyarihan ay hindi na masama kahit papaano. Dahil sa atake ay nagkaroon ng malaking butas ang bundok at nagkaroon ng lagusan. Sinabihan niya din ang makamandag na dragon na, ginamit mo ba itong munting batang ito para muling mabuhay? Dagdag pa niya na ang isang ito ay kaibigan ng aking mga descendant. Nakaramdam naman ng kakaiba ang makamandag na dragon kaya naman sinabi niya na kung ano ang ginagawa ng Divine Dragon. Ilang sandali lang din ay nagkaroon ng matinding enerhiya ang kamay ng Divine Dragon. Sinabi ng Divine Dragon habang inaangat nito ang katawan ng makamandag na dragon na para buhayin ang bata. Ay ibabalik ko ang kinuha mo dito, at ipinasok ng Divine Dragon ang katawan ng makamandag na dragon sa katawan ni Xiao Mu dahil galing naman din dito ang enerhiya nito na ninakaw niya. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell, at nang sa ganun ay updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!